Liris, tapos na ang silbi mo. Isang pirasong basahan ka na lang na nakakasagabal sa amin ni Kiana. Ang lason sa boses ni Darren ay mas masakit pa sa sampal, habang si Lyris ay nakatayo sa ulan, hawak ang pagkaing pinaghirapan niyang ihanda. 12 taon ng sakripisyo, itinapon sa isang iglap para sa isang mas batang sekretarya. Pero hindi nila alam, sa bawat luhang pumapatak, isang bagong plano ang nabubuo. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng Imperyong Alonzo? Handa na ba si Lyris na sunugin ang lahat para sa kanyang kalayaan? Tapos na ang gamit niya, Kiana. Sa board meeting bukas, sisiguraduhin kong matatanggal na ang pangalan ni Lyris sa kumpanyang ito. She's just a tool, a stepping stone, na kailangan ko lang noon para makarating sa tuktok. Ngayon, nakakasagabal na lang siya sa paningin ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Lyris, diretso sa kanyang puso na 12 taon niyang inialay para sa lalaking nagsasalita sa loob ng silid. Nakatayo si Lyris sa labas ng pinto ng opisina ni Darren. Mahigpit ang hawak sa isang thermal bag na naglalaman ng paboritong adobo ng kanyang asawa. Gumising siya ng 4:00 ng madaling araw para ihanda iyon. Tiniis ang hapdi ng mga daliri mula sa paghihiwa at pagluluto. Iniisip na sa gitna ng pagod ni Darren sa pagpapatakbo ng Alonzo Trading ay kailangan nito ng kalinga at pagmamahal. Ngunit ang init ng pagkaing dala niya ay unti-unting nilamon ng nanunuot na lamig ng katotohanan. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na nakasandal sa kanyang executive chair habang nakapatong ang mga kamay ni Kiana sa kanyang balikat. Si Kiana ang sekretaryang tinulungan ni Lyris na makapasok sa kumpanya dahil sa awa, ay humahagik-gik ngayon habang nilalaro ang kwelyo ng polo ni Darren. But Darren, what if she fights back? Alam mo namang siya ang utak sa likod ng mga international contracts natin. Malamig na wika ni Kiana. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Isang mapait at mapang-uyam na tawa ang naririnig ni Lyris mula kay Darren. Fight back? Si Lyris, masyadong martirang babaeng yan. Akala niya siguro sapat na ang pagiging mabuting asawa at mahusay na empleyado para manatili siya sa tabi ko. Hindi niya alam, matagal ko nang nailipat ang mga pirma sa pangalan ko. She has nothing. Isa na lang siyang basahan na dapat nang itapon bago pa mangamoy sa loob ng opisina ko. Naramdaman ni Lyris ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong ginawa niya. Ang mga gabing hindi siya natutulog para tapusin ang mga business proposal na kinuha ni Darren ang kredito. Ang mga pagkakataong isinantabi niya ang sariling pangarap para lang maging anino ni Darren. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga kamay. Ang hawakan ng thermal bag ay tila naging kasing bigat ng 1 bilyong tonelada. Naramdaman niya ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinigil. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom, tuyong-tuyo at mahapdi. Sa bawat hiningang kinukuha niya, ang amoy ng mamahaling pabango ni Kiana na humahalo sa amoy ng opisina ni Darren ay nagpapasuka sa kanya. Hindi pa natatapos ang kanyang paghihirap nang marinig niya ang tunog ng takong ng sapatos mula sa kanyang likuran. Ang marangya at nakakahilong amoy ng insenso at mamahaling pulbos ay nagpahiwatig ng pagdating ni Doña Imelda, ang kanyang biyenan. Oh, nandito ka pala, Lyris? Ang boses ng matanda ay puno ng disdain. Walang bahid ng pagmamahal kahit 12 taon siyang pinagsilbihan ni Lyris. Huwag mo nang abalahin ang anak ko. Busy siya sa mas mahahalagang bagay kaysa sa pagkaing dala mo. At ikaw, matuto kang tumanggap ng katotohanan. Kung hindi ka na kayang bigyan ng anak ni Darren, huwag kang magtaka kung humanap siya ng mas sariwa. Isang palamunin na katulad mo ay dapat marunong lumingon sa pinanggalingan. Utang mo sa amin ang buhay mo ngayon. Nanatiling nakatitig si Lyris sa sahig, sa makintab na tiles ng opisina
na siya rin ang pumili noon. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay parang mga latay sa kanyang likuran. Palamunin, walang silbi, basahan. Ito ba ang naging kapalit ng lahat? Sa loob ng silid, narinig niya ang tawanan ni na Darren at Kiana na tila nagsasaya sa kanyang unti-unting pagkamatay. Ang lalaking sinuportahan niya, niyaanatan niya noong wala pa itong kahit isang sentimo. Ang lalaking inalagaan niya noong may sakit ito, ay siya ring lalaking nagnanais na burahin siya sa mundong sila mismo ang bumuo. Dahan-dahang tumalikod si Lyris. Hindi siya pumasok, hindi siya sumigaw. Ang tanging naririnig sa tahimik na pasilyo ay ang mahina at mabagal niyang mga hakbang palayo. Ang thermal bag na dala niya ay dahan-dahan niyang binitiwan at iniwan sa tapat ng basurahan sa dulo ng hallway. Ang mainit na pagkain sa loob niyon ay unti-unti nang lumalamig, kasing lamig ng kanyang pakiramdam. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, ang ulan sa labas ng Makati ay tila nakikiramay sa kanya. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa dumi ng mga salitang narinig niya. Ngunit ang sugat sa kanyang kalooban ay masyadong malalim para mahilom ng ulan. Sa gitna ng kulog at kidlat, tumigil si Lyris at tumingala sa madilim na langit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning at pag-asa, ay naging kasing dilim na ng gabi. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang muling pagsilang. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi bago mo mapagtanto na ang apoy na sumusunog sa'yo ay siya ring apoy na magbibigay sa'yo ng lakas para muling bumangon mula sa abo? 12 taon, 4,380 at 80 araw ng pagpili sa kapakanan ng iba bago ang sarili. Akala ni Lyris, ang bawat patak ng kanyang pawis at bawat puyat sa pag-aaral ng mga komplikadong batas ng kalakalan ay nagsisilbing matibay na semento sa pundasyon ng kanyang tahanan. Ngunit habang binubuksan niya ang malaking pintuan ng mansyong Alonzo, ang tanging bumubungad sa kanya ay ang amoy ng luma at malamig na kalungkutan. Basang-basa si Lyris mula sa ulan. Ang kanyang mamahaling bestida na binili niya para sa anibersaryo nila ni Darren ay nakadikit sa kanyang katawan, kasing bigat ng kanyang kalooban. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang maliit at madilim na apartment 12 taon na ang nakalilipas. Nung mga panahong iyon, iisang dekuryenteng bentilador lang ang naghahati sa kanila ng hangin. At ang tanging yaman nila ay ang mga pangarap na sabay nilang isinusulat sa likod ng mga resibo. Siya ang nagtatrabaho sa gabi bilang encoder at strategist sa umaga para lamang may pangkapital si Darren. Naaalala niya ang bawat tipid na ginawa niya, ang bawat meal na nilaktawan niya para lang makabili si Darren ng maayos na suit para sa kanyang unang kliyente. Nabalik lamang ang diwa ni Lyris nang marinig niya ang matalas na boses ni Doña Imelda mula sa itaas ng hagdanan. Ano pang tinititig-titig mo dyan, Lyris? Tingnan mo ang sahig. Dinumihan mo ng putik at tubig ulan. Nakakaabala ka talaga, kahit kailan. Saad ng matanda, habang dahan-dahang bumababa, hawak ang isang mamahaling abaniko. Pasensya na po, Mama. Nabasa po kasi ako sa labas. Mahinang sagot ni Lyris. Ang boses ay halos pabulong dahil sa pagod. Huwag mo akong mamama, Lyris. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang pagiging manugang ay pinaghihirapan? Hindi lang basta nakukuha sa pirma sa huwes? At dahil nandyan ka na rin lang, linisin mo iyang kalat mo at maghanda ka sa kusina. Darating si Darren kasama ang ilang mahahalagang panauhin. Siguraduhin mong maayos ang pagkain at pagkatapos ay pumasok ka na sa silid mo. Ayaw ni Darren na makita ang ganyang hitsura mo sa harap ng mga kaibigan niya. You look pathetic. Patuloy ni Doña Imelda bago tuluyang tumalikod. Habang dahan-dahang lumuluhod si Lyris para punasan ng sahig, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad. Ang bawat kuskus niya sa mamahaling tiles ay tila pagkuskus din sa kanyang natitirang dignidad. Siya ang bumili ng bahay na ito
Siya ang pumili ng bawat kagamitan, ngunit ngayon, itinuturing siyang isang estranghero at isang katulong sa sarili niyang pamamahay. Hindi pa natatapos ang paglilinis ni Lyris nang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Kiana, may dalang ilang shopping bags mula sa mga branded na tindahan. Ngumiti ito nang makita si Lyris na nakaluhod sa sahig. "Oh, hi Lyris. Sorry, hindi ko alam na naglilinis ka pala. Careful ha, baka madulas ka. Mahirap na, baka mabalian ka ng buto, matanda ka pa naman na." Pang-uuyam ni Kiana habang dire-diretsyong naglalakad sa basang bahagi ng sahig, sadyang nag-iiwan ng mga bakas ng kanyang sapatos. "What are you doing here, Kiana? This is a private home." Pigil ang galit na tanong ni Lyris. Tumawa ng mahinhin si Kiana at hinarap si Doña Imelda na muling lumabas ng silid. "Tita Imelda, look I bought the curtains you liked." Sabi ni Darren, "It's time to change the vibes of the house. Masyado na raw kasing gloomy at luma ang taste ng nakatira rito." "Ay, napakabait mo talagang bata, Kiana. Halika rito. Hayaan mo na yang taong yan diyan. Bagay lang sa kanya ang dumi." Sagot ni Doña Imelda habang niyayakap si Kiana sa harap mismo ni Lyris. Pinanood ni Lyris ang dalawang babae habang umaakyat sila patungo sa kanyang home office, ang silid kung saan niya binuo ang Alonso Trading. Narinig niya ang tawanan nila at ang kalabog ng mga gamit na tila itinatapon sa labas. Kinukuha na nila ang huling espasyong natitira para sa kanya. Ang kanyang mga libro, ang kanyang mga parangal, at ang kanyang mga alaala ay isa-isang nilalapastangan. Pumasok si Lyris sa banyo ng mga panauhin at doon ay hinayaan niyang dumaloy ang tubig mula sa gripo para takpan ang tunog ng kanyang paghikbi. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing Lyris na puno ng pangarap. Ang nakikita niya ay isang anino, isang babaeng hinayaan ng sarili na maubos para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Nang dahan-dahang humupa ang kanyang emosyon, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang basang blazer. Isang notification ang lumitaw sa screen. Isang pribadong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit ang logo sa header ay sapat na para magpabilis ng tibok ng kanyang puso. "The offer is still on the table, Mrs. Valencia. Velez International doesn't just want your strategies. We want the architect of the empire. 10 days is all we need to change the game. Are you ready to take back what is yours?" Napahigpit ang hawak ni Lyris sa kanyang telepono. Ang malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay ay tila naging mainit na enerhiya na gumigising sa kanyang nananamlay na diwa. Tumingin siyang muli sa salamin. At sa pagkakataong ito, hindi na luha ang nangingibabaw sa kanyang mga mata, kundi isang mapanganib na ningas. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mukha. Lumabas siya ng banyo at tiningnan ang hagdanan kung nasaan ang silid na kinakamkam na ni Kiana. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung gusto nila ng bagong vibes sa bahay na ito, ibibigay niya iyon sa kanila. Isang vibes na hinding-hindi nila malilimutan hanggang sa huling sentimong mawawala sa kanila. Hindi mo ba talaga nakikita ang hitsura mo sa salamin, Lyris? You look like a ghost of the woman I married. Masyado kang seryoso, masyadong boring. Wala ka ng ibang alam gawin, kundi ang magtrabaho at magmukmok. Ang boses ni Darren ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon ng kanilang malawak na silid. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Hindi man lang tinitingnan ang kanyang asawa. Si Lyris ay kasalukuyang nakayuko. Maingat na inililigpit ang mga gamit ni Darren na nagkalat sa kama. Kahit nanginginig pa ang kanyang mga kamay mula sa lamig ng ulan at sa bigat ng mga narinig niya kanina sa opisina, pinilit niyang manatiling tahimik. Inayos niya ang gusot sa polo ni Darren, isang kilos na puno ng nakasanayang pag-aaruga. Kahit na ang bawat hibla ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya ng kawalang hiyaan ng lalaking ito. "Inayos ko ang paborito mong kurbata, Darren.
Akala ko ba ay may mahahalagang bisita ka ngayong gabi? Mahinang wika ni Lyris, sinisikap na huwag mabasag ang kanyang boses. Huwag mo na akong pakialaman, Lyris. Mas mabuti pang manatili ka na lang dito sa loob ng kwarto. Nakakahiya kung makikita ka ng mga business partners ko na ganyan ang hitsura. Puyat, matanda, at parang laging pasan ng daigdig. Sagot ni Darren bago siya tuluyang lumabas. Iniwan ang isang halimuyak ng pabango na alam ni Lyris na hindi para sa kanya. Pagbaba ni Lyris sa kusina para tingnan ang hinandang hapunan, naratnan niya si Doña Imelda na prenteng nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang matanda ay tila isang reyna na naghihintay ng pagkakamali ng kanyang nasasakupan. Sa tabi nito ay nakatayo si Kayana na tila babahagi na ng pamilya, suot ang isang hapit na pulang bestida na labis na nakakaagaw ng atensyon. "Lyris, halika rito!" Tawag ni Doña Imelda. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Huwag kang magalit kay Darren kung bakit siya naghahanap ng ligaya sa iba. Bilang ina, masakit din sa akin na makitang walang tagapagmana ang pamilya Alonzo. 12 taon na, Lyris. 12 taon kaming naghintay, pero tila ba tuyot na lupa ang sinapupunan mo? Ang bawat salita ng matanda ay parang isang laso na dahan-dahang pumapasok sa mga ugat ni Lyris. Tumingin si Kiana sa kanya. May bakas ng pang-uuyam sa mga labi nito. "Actually, Tita Imelda, Darren and I were talking about the future earlier. Sabi niya, gusto niya ng isang masiglang tahanan, iyong puno ng tawa ng bata, hindi iyong parang sementeryo sa katahimikan." Dagdag ni Kiana habang hinihimas ang kanyang sariling tiyan, isang kilos na tila nagsasabing siya ang may kakayahang ibigay ang hindi kayang ibigay ni Lyris. Naramdaman ni Lyris ang paninikip ng kanyang dibdib. Nais niyang isigaw na ang dahilan ng kanyang pagkakunan noon ay ang sobrang pagtatrabaho para sa kumpanya. Ang mga gabing wala siyang tulog dahil sa pag-aayos ng mga gusot na iniwan ni Darren. Nais niyang sabihin na ang tuyot na lupa na binabanggit nila ay ang lupang pinagtamnan ng lahat ng tagumpay na tinatamasa nila ngayon. Ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Dahan-dahan siyang lumapit sa lababo at hinawakan ang gilid niyon ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang ingay ng kutsara at tinidor mula sa hapagkainan ay tila isang malupit na musika na nagdiriwang sa kanyang pagkatalo. "Bakit ka ba ganyan, Lyris? Wala ka bang pakiramdam? Kahit anong sabihin namin para kang pader." Ani Darren na muling pumasok sa kusina para kumuha ng alak. "Iyan ang problema sa'yo. Masyado kang malamig. You're like a machine. No wonder I found warmth in someone else. Kiana makes me feel alive. Something you haven't done in years." Tumingala si Lyris at sinalubong ang mga mata ni Darren. Sa unang pagkakataon, hindi takot o lungkot ang nakita ni Darren sa mga mata ng kanyang asawa, kundi isang lalim na hindi niya maarok. Isang lalim na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo sa ilalim ng payapang dagat. Kung ang pagiging makina ang nagbigay sa iyo ng lahat ng ito, Darren, sana ay naisip mo rin kung sino ang nagpapatakbo ng makinang yon. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Lyris. Isang mapang-asar na tawa ang isinagot ni Darren bago niya inakbayan si Kiana at iginiya ito pabalik sa sala. Naiwan si Lyris sa kusina kasama ang mga tira-tirang pagkain at ang mapait na lasa ng pagkakanulo. Nang malalim na ang gabi at tulog na ang lahat, dahan-dahang pumasok si Lyris sa library ni Darren. Kailangan niyang hanapin ang mga dokumento para sa board meeting bukas. Ngunit sa pagbukas niya ng isang lihim na drawer sa ilalim ng desk, hindi ang mga contract papers ang nakita niya. Isang folder na may kulay asul na etiketa ang bumungad sa kanya. Sa loob niyon ay mga papeles para sa paglilipat ng lahat ng joint properties nila sa ilalim ng isang bagong korporasyon. Isang korporasyon
kung saan si Kiana ang nakalistang may-ari ng 80% ng shares. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang kanyang mga pirma ay nandoon, huwad at pilit na ginaya. Hindi lamang siya gustong palitan ni Darren sa kanyang buhay, kundi balak din siyang hubaran ng lahat ng kanyang pinaghirapan hanggang sa wala nang matira kahit isang pirasong sinulid sa kanyang katawan. Nanginginig ang bawat kalamnan ni Lyris habang binabasa ang huling bahagi ng dokumento. Isang petsa ang nakalagay doon. Bukas. Bukas ang araw ng kanyang tuluyang pagbagsak ayon sa plano ni Darren. Dahan-dahang ibinalik ni Lyris ang folder. Ang kanyang hininga ay naging mabagal at kontrolado. Ang tanong na kanina ay naglalaro sa kanyang isipan ay mayroon na ngayong kasagutan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi? Hanggang dito na lang. Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Minsan, ito ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong naghahanda para sa isang digmaan. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa bintana ng library, hindi man lang kumurap si Lyris. Ang mga dokumentong nahanap niya kagabi ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Bawat huwad na pirma ay tila mga uod na kumakain sa kanyang dangal. Sa halip na umiyak, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang sariling laptop. Ang tunog ng kanyang mga daliri na mabilis na tumitipa sa keyboard ay tila isang maingat na martsa ng mga sundalo sa gitna ng gabi. Isang lihim na folder ang binuksan niya. Isang archive na 12 taon niyang binuo. Naroon ang bawat transaksyon, bawat resibo, at bawat ilegal na paglilipat ng pondo na ginawa ni Darren sa ilalim ng utos ni Doña Imelda. Sa loob ng mahabang panahon, itinago niya ang mga ito para protektahan ang kumpanya. Iniisip na balang araw ay magbabago ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang mga ebidensyang ito ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahang tumayo si Lyris nang marinig niya ang tunog ng pag-ikot ng seradura ng pinto ng library. Pumasok si Darren. Maayos na ang bihis para sa board meeting. Ang kanyang muka ay puno ng mapanghusgang tingin. Ano na namang ginagawa mo rito ng ganito kaaga, Lyris? Look at you. Hindi ka pa rin nagpapalit ng damit mula kagabi. Masyado kang nagiging pabaya. Maraming tao ang darating mamaya. Ayaw kong makita kanilang mukhang katulong na hindi pinatulog. Asik ni Darren habang kinukuha ang kanyang briefcase. Tiningnan siya ni Lyris ng diretso. Sa unang pagkakataon, hindi yumuko ang babae. Huwag kang mag-alala, Darren. Magiging maayos ang lahat para sa meeting mamaya. Sisiguraduhin kong walang makakalimot sa araw na ito. Isang nakakalokong ngamong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Darren. Mabuti naman at naintindihan mo na ang posisyon mo. Just stay in the background, Lyris. Iyan naman ang tanging bagay na mahusay mong nagagawa. Nang makaalis si Darren, nagmadaling lumabas si Lyris ng bahay. Nagtungo siya sa isang maliit at lumang coffee shop sa labas ng lungsod. Doon ay naghihintay ang isang lalaking may hawak na makapal na envelope. Si Attorney Arnaldo, ang dating legal counsel ng kanyang pamilya na tinanggal ni Darren dahil sa sobrang katapatan nito. Sigurado ka na ba rito, Lyris? Kapag ibinigay natin ang mga ebidensyang ito sa Velez International at sa mga autoridad, wala nang balikan ito, mawawala ang Alonso Trading. Seryosong babala ng abogado. Hinawakan ni Lyris ang envelope ng mahigpit. Attorney, ang Alonso Trading ay matagal nang nawala simula noong naging pugad ito ng kasinungalingan. Ang kumpanyang yon ay binuo ko gamit ang aking dugo at pawis. Mas mabuti pang makita ko itong gumuho kaysa mapunta sa kamay ng mga taong walang ibang alam kundi ang manira ng buhay. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Lyris sa kanilang mansyon. Pumasok siya sa kanyang silid at kinuha ang isang lumang kwaderno na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Ito ang kanyang lihim na talaarawan. Isang sulat para sa sanggol na hindi kailanman nakakita ng liwanag. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pahinang may petsa 8 taon na ang nakalilipas. Anak,
Patawarin mo si Mommy. Dahil sa kagustuhan kong patunayan ang sarili ko kay Darren at sa lola mo, nakalimutan kong kailangan mo rin ng pahinga. Nawala ka dahil sa pagod ko sa kumpanyang ito. Ang mga salitang isinulat niya noon ay nabasa ng kanyang mga bagong luha. Ang hapdi ng pagkawala ng kanyang anak ay ang tanging sugat na hindi kailanman naghihilom. At ngayon, ang sugat na yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas na tapusin ang lahat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Hindi man lang kumatok. Nakita niya ang kwaderno sa kamay ni Lyris at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hanggang ngayon ba ay iniiyakan mo pa rin ang nakunan mong anak? Lyris, tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi ka pinagpala ng langit dahil hindi ka karapat-dapat maging isang Alonso. At mamaya, sa harap ng board, tuluyan ka na ring puputulin sa pamilyang ito. Nakahanda na ang mga papeles para sa voluntaryo mong pag-alis. Pirmahan mo na lang para hindi ka na mas lalong mapahiya. Saad ng matanda, bago ibagsak ang isang folder sa ibabaw ng kama. Kinuha ni Lyris ang panulat. Tumingin siya sa kanyang biyenan na may kasiguraduhan. Pipirmahan ko ang lahat ng dapat pirmahan, Mama. Ngunit siguraduhin ninyong nakahanda rin kayo sa mga dokumentong pipirmahan ninyo mamaya sa harap ng mga pulis. Nagtaka ang matanda sa sinabi ni Lyris, ngunit bago pa ito makasagot, isang malakas na tunog ng busina mula sa labas ang narinig. Dumating na ang mga sasakyang magdadala sa kanila sa kumpanya para sa huling board meeting. Habang naglalakad si Lyris pababa ng hagdan, naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay tila isang bilang ng mga segundo bago ang isang malaking pagsabog. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa Veles International. The stage is set. We are waiting for your signal, Queen. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Lyris sa mansyong naging kulungan niya sa loob ng 12 taon. Ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa sandaling ito, habang sumasakay siya sa sasakyan patungo sa kumpanya, isa lamang ang nasa isip niya. Ang board meeting na ito ay hindi magiging tungkol sa kanyang pag-alis. Ito ang magiging araw ng kanyang paniningil. Lyris, huwag kang tatayo-tayo lang dyan na parang estatwa. Maging kapaki-pakinabang ka naman kahit ngayong gabi lang. Ayusin mo ang laylayan ng gown ni Kiana. Sumasabit sa sahig at baka madulas siya. Ang utos ni Darren ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ito ang gabi ng ika-12 anibersaryo ng Alonso Trading. Isang gabing dapat sana ay pagdiriwang ng tagumpay na binuo ni Lyris. Ngunit sa halip na ituring na reyna ng kumpanya, ginagawa siyang tagapagsilbi ng sarili niyang asawa sa harap ng mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo. Naramdaman ni Lyris ang libu-libong pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. May mga matang puno ng awa at meron ding mga matang puno ng pang-uuyam. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa paanan ni Kiana. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahawakan ang mamahaling seda ng bestida ng dalaga. Habang inaayos niya ang tela, naramdaman niya ang sadyang pagdiin ng takong ng sapatos ni Kiana sa kanyang mga daliri. Ouch! Careful naman, Lyris. Masyadong agresibo ang mga kamay mo. Baka masira mo ang gown ko. Limited edition pa naman ito. Baka hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo pa ang lahat ng alahas mo. Malakas na biro ni Kiana. Sapat na para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Isang mahinang tawanan ang sumunod mula sa pangkat ni na Doña Imelda. Ang matanda ay nakasuot ng terno na puno ng mga kumikinang na bato. Hawak ang isang baso ng champagne habang nakikipag-usap sa mga asawa ng mga board members. Pasensya na kayo sa manugang ko, wika ni Doña Imelda sa kanyang mga kausap. Masyado na kasing napag-iwanan ng panahon. Mabuti na lang at nandyan si Kiana para bigyan ng bagong buhay ang kumpanya at ang anak ko. Darren deserves someone who matches his energy, hindi yung parang laging nagluluksa.
Sa ilalim ng kanyang hininga, bumulong si Lyris ng isang maikling panalangin para sa kanyang sarili. Ang hapdi sa kanyang mga daliri ay walang-wala kumpara sa hapdi ng kanyang dignidad na unti-unting tinatapakan sa gitna ng bulwagang ito. Nang tumayo siya, sinalubong niya ang tingin ni Darren. Inasahan niyang makakakita siya ng kahit katiting na pagsisisi, ngunit tanging pagmamayabang at pagkabulag sa kapangyarihan ang nakita niya. Darren, tapos ko nang ayusin ang lahat. Maaari na ba akong umalis? Mahinang tanong ni Lyris. Aalis? Hindi pa pwede. Kailangan mo pang ihatid ang mga kompidensyal na folder sa VIP table ni na Mr. Thompson. Ayaw kong magkamali ang mga servers, kaya ikaw na ang gumawa. Tutal, pamilyar ka naman sa mga dokumentong yon, di ba? Tugon ni Darren bago siya muling humarap sa mga reporter na kumukuha ng larawan nila ni Kiana. Habang naglalakad si Lyris bit-bit ang mga folder, tila naging isang mabagal na pelikula ang paligid. Nakita niya ang kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Ang logo na siya ang nagdisenyo, ang mga empleyadong siya ang nagsanay, na ngayon ay tila nakakalimot na sa kanyang naging papel. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay tila paglubog sa isang putikan na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Nakarating siya sa mesa ni Mr. Thompson, ang kinatawan ng pinakamalaking investment group mula sa Amerika. Kasama nito ang ilang mga batikang strategist na matagal nang hinahangaan ni Lyris. Good evening, Mr. Thompson. Here are the updated project blueprints you requested. Saad ni Lyris sa diretsong Ingles. Ang kanyang boses ay nananatiling propesyonal. Sa kabila ng lahat, tiningnan siya ni Mr. Thompson ng may pagtataka. Wait, you are Lyris Valencia, right? The architect of the Valencia strategy that saved this company during the 2018 crisis. Bago pa makasagot si Lyris, mabilis na lumapit si Darren at inakbayan ng dayuhan. Yes, Mr. Thompson, she's my wife. She does some clerical work for us. But anyway, let's talk about the new expansion in Southeast Asia. I personally designed the new framework for that. Ngumiti si Mr. Thompson, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Lyris. Is that so? Well, Mr. Alonzo, I was actually reading the preliminary reports this afternoon. There are some significant gaps in the logistics section of your new framework. Specifically, how do you plan to bypass the new maritime regulations in the Pacific trade route? The report says the Valencia method has a solution, but the details are missing here. Napatigil si Darren. Ang kanyang ngiti ay tila naging isang pilit na guhit sa kanyang mukha. Tumingin siya sa folder na hawak niya. Pilit na hinahanap ang sagot sa mga pahinang hindi naman niya binasa ng buo. Ang katahimikan sa paligid ng mesa ay naging mabigat, kasing bigat ng pawis na nagsisimulang mamuo sa noo ni Darren. That... We are still refining the technicalities, Mr. Thompson. You know, it's a work in progress. Nautal na sagot ni Darren habang palihim na sinusulyapan si Lyris. Umaasang sasagutin siya nito o bibigyan siya ng pahiwatig. Ngunit si Lyris ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Walang emosyon ang kanyang mukha, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan, tila ba hindi niya naririnig ang nagmamakaawang tingin ng kanyang asawa. Mrs. Valencia? Muling tawag ni Mr. Thompson. I'm sure you have the answer. After all, your name is on the original patent of this strategy. How will Alonzo Trading survive the next quarter without the maritime bypass? Tumingin si Lyris kay Mr. Thompson. Pagkatapos ay kay Darren na ngayon ay namumutla na sa kaba. Ang katahimikan ni Lyris ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng ballroom. Ang mga board members na nakapaligid ay nagsimulang magbulungan, napapansin ang kawalan ng alam ng kanilang CEO sa sarili nitong proyekto. Dahan-dahang ikiniling ni Lyris ang kanyang ulo. Isang maliit at misteryosong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. I'm sorry, Mr. Thompson, mahinahong sagot ni Lyris. Ngunit gaya ng sabi ng asawa ko, isa lamang akong clerical worker. Marahil ay mas makakabuting si Darren mismo
ang magpaliwanag sa inyo ng bawat detalye. Dahil siya naman ang kumuha ng lahat ng kredito para rito. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng mesa. Ang mukha ni Darren ay nagbago mula sa pagkapahiya patungo sa matinding galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang anunsyo mula sa stage ang bumasag sa tensyon. Ladies and gentlemen, we have a surprise guest tonight. Joining us is the chairman of Velez International. Napalingon ang lahat sa pintuan. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, isang matangkad na lalaki ang pumasok. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong silid. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang paraan ng pagtingin ng lalaking ito kay Lyris. Isang tingin na puno ng pagkilala at paggalang. Sino ang lalaking ito at anong kinalaman niya sa planong binuo ni Lyris sa gitna ng kadiliman? Isang malaking pagkakamali ang manatili sa isang lugar kung saan ang iyong liwanag ay itinuturing na banta sa halip na biyaya. Ang presensya ni Vincent Velez, ang makapangyarihang chairman ng Velez International, ay tila nagpalamig sa mainit na tensyon sa loob ng ballroom. Habang naglalakad siya patungo sa kinalalagyan ni Darren at Lyris, ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang babala. Huminto siya sa harap ni Lyris. Hindi pinansin si Darren na pilit na nag-aayos ng kanyang kurbata at naghahandang makipagkamay. Mrs. Valencia, napakagandang makita kang muli. Ang boses ni Vincent ay malalim at puno ng paggalang. Ang isang talinong katulad ng sayo ay hindi dapat nasasayang sa pag-aabot lamang ng mga folder. A brilliant mind like yours deserves a seat at the head of the table, not at the sidelines. Napakunot ang noo ni Darren. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa gitna ng pagkapahiya at selos. Chairman Velez, welcome to our anniversary. Marahil ay nagkakamali kayo ng pagkakakilala sa asawa ko. She's just helping out with the guests tonight. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Vincent bago tumingin kay Mr. Thompson. Is that so? Well, Thompson, kung ako sa'yo, hindi ko itutuloy ang pagpirma sa kontratang yan hanggat hindi mo nasisigurado na ang utak sa likod ng Valencia Method ay bahagi pa rin ng kumpanyang ito. Dahil ang kumpanyang tinatapon ng sarili nitong pundasyon ay isang kumpanyang nakatadhana ng gumuho. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol na nagpatahimik kay Mr. Thompson. Dahan-dahang ibinaba ng dayuhan ang kanyang panulat at isinara ang folder. I think you're right, Vincent. Mr. Alonzo, let's put the contract on hold. I need to reevaluate the leadership structure of Alonzo Trading. Call me when you have a better grasp of your own logistics. Nang makaalis ang mga panauhin, dinala ni Darren si Lyris sa isang madilim at bakanting bahagi ng ballroom, malayo sa mga mata ng mga tao. Doon, tuluyan nang sumabog ang galit na kanina pa niya pinipigil. Ano ba ang pinalalabas mo, Lyris? Sinadya mo yon, di ba? Sinadya mong ipahiya ako sa harap ni Thompson at ni Velez. Asik ni Darren, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Ang tamad-tamad mo na nga sa bahay, pati sa trabaho ay nagiging pabigat ka pa. Bakit hindi mo ako tinulungan kanina? Bakit nanatili kang nakatikom ang bibig? Nanatiling tahimik si Lyris. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dibdib ni Darren. Pinagmamasdan ang mabilis na pagtaas-baba nito dahil sa galit. Ang bawat salita ni Darren ay parang isang marahas na hangin na dumadaan lamang sa kanyang pandinig, hindi na tumatagos sa kanyang puso na matagal na niyang binalot ng bakal. Sumagot ka! Sigaw ni Darren, dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Lyris hanggang sa maamoy niya ang alak sa hininga nito. Dahil ba ito sa selos? Dahil ba kay Kiana kaya mo ako sinusabotahe? Napaka-unprofessional mo, wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa posisyong ito. You're nothing but a failure who can't even produce an heir. And now you're failing at the only thing you're supposedly good at. Dahan-dahang inangat ni Lyris ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay kasing amo ng isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kamatayan. Ginawa ko ang iniutos mo, Darren. Sabi mo, huwag akong magsalita.
Sabi mo, manatili ako sa background. Sabi mo, clerical worker lang ako. Mahinahong sagot ni Lyris. Sumunod lang ako sa asawa ko. Hindi ba yun ang gusto mo? Ang isang masunuring asawa na walang sariling boses? Huwag mo akong makuha-kuha sa mga ganyang filosofiya, pandidilat ni Darren. Dahil sa kapabayaan mo, nawalan tayo ng bilyon-bilyong pisong kontrata ngayong gabi. Mula ngayon, hindi ka na muling makakatapak sa opisina. You are suspended. No, better yet, you are fired from the board. Umuwi ka na. At doon ka magmukmok sa bahay hanggang sa maisipan ko kung ano ang gagawin sa'yo. Hindi sumagot si Lyris. Tinalikuran niya si Darren at dahan-dahang naglakad palabas ng ballroom. Habang naghihintay siya ng taxi sa labas ng hotel, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang unknown number ang nagpadala ng litrato. Litrato iyon nina Darren at Kiana. Magkayakap sa loob ng kotse ni Darren. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Ang caption ay maikli ngunit nakakapanghilakbot. The snake is moving her eggs into your nest. Are you going to let her hatch them? Sinalat ni Lyris ang kanyang tiyan, ang bahagi ng kanyang katawan na madalas saktan ni Darren at Doña Imelda sa pamamagitan ng mga salita. Isang mapait na alaala ang dumaan sa kanyang isipan, ang gabing nawala ang kanyang anak dahil sa pagod, habang si Darren ay nasa isang party at hindi masagot ang kanyang mga tawag. Dahan-dahan niyang naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang unang bitak sa imperyo ni Darren ay nagpakita na at siya ang hahawak ng maso para tuluyang durugin ito. Sa loob ng madilim na taxi, kinuha ni Lyris ang kanyang calling card mula sa Veles International. Gamit ang isang maliit na lighter, sinilaban niya ang dulo niyon hanggang sa maging abo ang pangalang Alonzo na nakakabit sa kanyang pangalan. Magsisimula na ang 10 araw mo, Darren. Bulong niya sa dilim, habang ang apoy ay unti-unting lumalamon sa huling bahagi ng kanyang lumang pagkatao. Ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa sugat na nakikita ng mata, kundi sa pagkakanulo na mismong ang iyong pinagkakatiwalaan ang nagtanim sa iyong puso. Kinabukasan, maagang nagising si Lyris. Ang mga salita ni Darren kagabi, ang pagpapatalsik sa kanya sa kumpanya, ay tila isang pabor na matagal na niyang hinihintay. Habang nag-aayos siya ng sarili sa tapat ng salamin, nakita niya ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. 12 taon siyang naging alipin ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Ngayon, oras na para ibalik ang kulay sa kanyang sariling buhay. Pagbaba niya sa kusina para kumuha sana ng tubig, napansin niyang abala ang mga kasambahay sa pagdadala ng mga bagong kagamitan papasok sa master's bedroom, ang kwartong pinagsaluhan nila ni Darren. Nagtataka, dahan-dahan siyang umakyat. Ang pinto ng kwarto ay bukas at ang halimuyak ng mamahaling pabango na hindi sa kanya ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Sa loob ng silid, nakita niya si Kiana na nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Inaayos ang mga gamit nito sa walk-in closet na dati ay puno ng mga damit ni Lyris. Sa tabi ng dalaga ay si Doña Imelda na may suot na matamis ng ngiti na hindi kailanman ibinigay sa kanyang manugang. Tita Imelda, this room is perfect. Mas malaki at mas presko kaysa sa guest room. Siguradong magugustuhan ito ni Darren lalo na kapag pabitin na tumawa si Kiana habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Lyris. Ang bawat kalamnan niya ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang pinto, na dating simbolo ng kanyang pahinga at kapayapaan, ay tila naging bunganga ng isang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Siyempre, Hija, ikaw na ngayon ang reyna ng bahay na ito. Hayaan mo na yung isang yon. Wala naman siyang karapatang magreklamo dahil suspended na siya sa kumpanya. Wala na siyang silbi roon at wala na rin siyang silbi rito. Sagot ng matanda habang iniaayos ang isang vase ng bulaklak sa ibabaw ng bedside table ni Lyris.
Hindi pa tuluyang nakakapasok si Lyris, narinig niyang may papalapit. Pumasok si Darren mula sa likuran niya. May hawak na tasa ng kape. Tila ba isang ordinaryong umaga lamang ito na walang kinalaman sa pusong winawasak niya. "Oh, Lyris, nandito ka pala." Walang emosyong wika ni Darren, hindi man lang nag-abala na itago ang katotohanang dinadala na niya ang kanyang kabit sa loob ng kanilang sariling kwarto. "Tutal nandito ka na rin lang. Tulungan mo naman si Kiana na ilabas ang mga lumang damit mo. Lilipat ka na sa guest room sa ibaba. Kailangan ng mas malaking espasyo ni Kiana lalo na't she's pregnant." Ang mga salitang iyon ay parang isang bala na tumagos sa utak ni Lyris. Buntis. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay ngayon ay may dalang buhay na hindi niya kailanman naibigay kay Darren. Tumingin si Lyris kay Kiana na ngayon nakangiti ng matamis, tila inosenteng nagnakaw ng candy. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Imelda na puno ng pagmamalaki sa mukha. At huli, ang kanyang asawa, ang lalaking minsan niyang ipinagtanggol sa buong mundo. Ngayon ay tila isang estranghero na nagtataboy sa kanya na parang isang ligaw na aso. "Buntis siya, Darren?" Kalmadong tanong ni Lyris, ngunit ang lamig ng kanyang boses ay tila yelo na nakakapaso sa balat. "Sa loob ng kwartong ito, tayo nangako sa isa't isa, 12 taon na ang nakakaraan. Dito rin tayo umiyak noong nawala ang anak ko dahil sa kumpanya mo. At ngayon, dito mo siya ititira? Huwag mong idamay ang nakaraan, Lyris. Move on." Asik ni Darren, unti-unting nawawalan ng pasensya. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan, pero hindi mo kayang gawin ang pinakasimpleng obligasyon ng isang asawa. Kaya wala kang karapatang magalit. Kapag lumabas ang batang ito, sisiguraduhin kong sa kanya mapupunta ang lahat. Kaya kung gusto mo pang manatili rito at bigyan kita ng allowance, matuto kang lumugar." Ang bawat salita ay parang asido na bumubuhos sa kaluluwa ni Lyris. Ang mapang-abusong paninisi ni Darren ay tila isang nakasanayang awitin na naririnig niya araw-araw. Aakuin niya na naman ba ang pagkakamali ng lalaking ito? Dahan-dahan, isang kakaibang ngamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lyris. Hindi ito ngiti ng baliw, kundi ngiti ng isang taong tuluyan ng nakalaya mula sa kadena ng pag-asa. Ang lahat ng ito ay mapupunta sa anak niya? Pag-uulit ni Lyris, sadyang pinalalakas ang boses upang umalingaw-ngaw sa buong silid. "Magaling. Kung gayon, hindi ko na kailangang mag-alala kung paano ko aayusin ang mga gamit ko." Tinalikuran niya ang tatlo at dahan-dahang naglakad pababa ng hagdan. Hindi siya umiyak. Ang mga luha niya ay matagal nang natuyo. Pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Pumasok siya sa library, kung saan nandoon ang kanyang laptop. Habang tahimik na nagkakasayahan ang tatlo sa itaas, mabilis na tinipan ni Lyris ang isang mensahe at ipinadala iyon sa 3 tao. Kay Attorney Arnaldo, kay Chairman Vincent Velez, at sa pinakamalaking investigative journalist sa Manila. Ang mensahe ay naglalaman ng mga salitang ito. Phase 1. Initiate. Withdraw all funds tied to the Valencia Alliance. Let the empire bleed. Nang maipadala niya iyon, tumayo siya at pinagmasdan ang malaking portrait nila ni Darren sa pader ng library. Ang mukha ng asawa niyang dati ay kinahuhumalingan niya ngayon ay tila mukha ng isang demonyo na nagkukubli sa likod ng isang magandang damit. Dahan-dahan, hinawakan ni Lyris ang isang mabigat na palamuting gawa sa tanso na nakapatong sa mesa. Inangat niya iyon at walang pag-aatubiling inihagis sa gitna ng litrato. Ang pagkakabasag ng salamin ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang malaking pagkasira na yayanig sa buong mundo ni Darren Alonzo. Pirirmahan mo ito, Lyris. Ngayon din. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas ng bahay na ito sa harap ng maraming tao. Ang malamig na utos ni Darren ay bumasag sa katahimikan ng hapagkainan kinabukasan. Inihagis niya ang isang makapal na asul
na folder sa tapat ng plato ni Lyris. Ang folder ng kanilang annulment at ang waiver of rights na magtatanggal sa lahat ng karapatan ni Lyris sa anumang ari-arian ng Alonso Trading. Si Lyris ay kasalukuyang nagtitimpla ng kape, 1 kilos na 12 taon na niyang ginagawa tuwing umaga para sa lalaking ito. Kahit na alam niya ang bawat lason na lumalabas sa bibig ni Darren, ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag. Dahan-dahan niyang inilapag ang kutsara. Ang tunog ng pagtama nito sa porselana ay tila isang malungkot na kampana sa loob ng tahimik na silid. Tumingin siya sa kanyang paligid. Naroon si Doña Imelda, prenteng nakaupo habang humihigop ng mainit na tsokolate. Ang mga mata ay puno ng tagumpay. Sa kabilang dulo ay si Kiana, na nakasuot na ng isa sa mga mamahaling silk robe ni Lyris. Tila ba sadyang ipinapakita ang kanyang bagong kapangyarihan bilang magiging ina ng tagapagmana ni Darren. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa balat ni Lyris. Ang kape na inihanda niya ng may pagmamahal ay siya ring kapeng iinumin ni Darren bago siya tuluyang itapon. Ano pang hinihintay mo, pirma na? Singhal ni Doña Imelda. Maging mapagbigay ka naman sa anak ko. 12 taon ka naming pinakain at binihisan. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng kung anong meron ka ngayon. Isang pirma lang yan, Lyris. Isang maliit na kabayaran sa lahat ng pagkukulang mo bilang asawa. Naramdaman ni Lyris ang bigat ng 12 taon sa kanyang balikat. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng mga sugat, ay tila naging isang matigas na bato. Wala nang luhang lumalabas. Wala nang pagsusumamo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na hangin na tila nagmumula sa kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat pangiinsulto ni na Doña Imelda at Darren ay hindi na nakakasakit. Sa halip, ang mga ito ay nagsisilbing panggatong sa apoy na handa ng lamunin ng lahat. Dahan-dahang binuksan ni Lyris ang folder. Kinuha niya ang kanyang mamahaling fountain pen, ang panulat na ginamit niya sa pagpirma ng mga kontratang nagpayaman kay Darren. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya, naramdaman niya ang pagpigtal ng bawat kadenang nagtali sa kanya sa pamilyang ito. Ayan, Darren, pirmahan na. Mahinahong sabi ni Lyris matapos ibigay ang folder. Isang malakas at nakakaunyang tawa ang pinakawalan ni Darren. Mabuti naman at naging matalino ka rin sa wakas. Akala ko ba ay magmamakaawa ka pa? Pero tandaan mo ito, Lyris. Paglabas mo sa pintong yan, wala ka ng kahit ano. Mamamatay ka sa gutom. Walang kumpanya ang tatanggap sa isang used up na executive na katulad mo. Magmamakaawa ka ring bumalik sa akin, pero sisiguraduhin kong sa kalsada ka napupulutin. Kumpanya? Darren, ang kumpanya mo ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Sagot ni Lyris. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Ang tanging dahilan kung bakit ito nakatayo ay dahil ako ang humahawak sa mga pundasyon. At ngayong wala na ako, siguraduhin mong marunong kang sumalo ng mga gumuguhong bato. Nananaginip ka pa rin ba, Lyris? Sabat ni Kiana habang nakangisi. I have Darren now. At ako ang magiging bagong mukha ng Alonso Trading. You're just yesterday's news. Tumayo si Lyris. Hindi na siya tumingin sa dalawa. Naglakad siya patungo sa pintuan kung saan naghihintay ang kanyang nag-iisang maliit na valley. Habang papalapit siya sa exit, tumigil siya sa tapat ng portrait ng pamilya na nasa sala. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na yon ay tila nawalan na ng ningning. Kasing pula ng mga galos sa kanyang puso. Inilapag niya ito sa ibabaw ng console table. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa kahoy ay tila huling tuldok sa kanilang kwento. Goodbye, Mama. Goodbye, Darren. Wika ni Lyris nang hindi lumilingon. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Sigaw ni Doña Imelda habang itinatapon ng isang baso ng tubig sa direksyon ni Lyris, ngunit hindi ito tumama. Ang tunog ng pagkakabasag ng baso sa sahig ay tila musika sa pandinig ni Lyris.
Lumabas si Lyris sa malaking gate ng mansyon. Ang ulan ay tumigil na, at ang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Isang puting sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang driver at kinuha ang kanyang bali. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa loob ng 12 taon, ngayon lang siya muling nakahinga ng maluwag. Kinuha niya ang kanyang tablet at binuksan ang isang naka-encrypt na file. Isang countdown ang nakalagay doon. 10 araw. 10 araw bago ang tuluyang pagguho ng Alonso Trading. Habang umaandar ang sasakyan palayo, isang mapait ngunit matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lyris. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mabilis na pagdaan ng mga puno at gusali. Ang akala ni Darren ay tapos na ang laban dahil nakuha niya ang pirma ni Lyris. Hindi niya alam, ang pirmang iyon ay hindi pagsuko, kundi ang huling pahintulot para simulan ang paniningil ng tadhana. Mabubuhay pa kaya ang isang hari kung ang reynang nagtatanggol sa kanya ang siya mismong nagbukas ng mga pintuan para sa kanyang mga kaaway? Ang muling pagbangon ay hindi lamang tungkol sa pagtayo mula sa pagkakadapa, kundi ang pagpili na lumakad ng may mas mataas na noo at mas matatag na hakbang kaysa dati. Sa harap ng matayog na gusali ng Veles International, bumaba si Lyris mula sa isang marangyang itim na sasakyan. Wala na ang basang bestida at magulong buhok. Ngayon, suot niya ang isang pasadyang ivory power suit na nagpatingkad sa kanyang kutis at nagbigay ng diin sa kanyang awtoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng ningning na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Ang ningning ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang halaga. Ang bawat tunog ng kanyang matitigas na takong sa makintab na marmol ng lobby ay tila isang matatag na deklarasyon ng kanyang pagbabalik. Ang mga empleyado ng Veles International ay dahan-dahang tumigil sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay nakasunod sa babaeng tila isang reyna na naglalakad sa sarili nitong kaharian. Walang sino man ang nag-akalang ang dating anino ni Darren Alonso ay may ganito palang karisma at lakas. Nakarating siya sa ika-40 palapag kung saan matatagpuan ang main boardroom. Pagbukas ng malaking pinto, sinalubong siya ng mga palakpakan ng mga board members. Sa gitna ng mahabang mesa, nakatayo si Vincent Velez, may hawak na isang pluma at isang ngiti ng wagas na pagtanggap. Ladies and gentlemen, panimula ni Vincent, ang bose ay umalingaw-ngaw sa buong silid. I would like to officially introduce the newest Executive Vice President and Chief Strategic Officer of Veles International, Mrs. Lyris Valencia. Dahan-dahang lumapit si Lyris sa bakanteng upuan sa tabi ni Vincent. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang init ng kumpiyansa na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ang lamig ng takot o paninisi. Habang nakaupo siya roon, tila bumalik sa kanyang alaala ang mga gabing pinagsisilbihan niya si Darren sa ilalim ng madidilim na ilaw, ang mga panahong tinatawag siyang walang silbi. Ang lahat ng hapdi na yon ay tila naging isang matibay na baluti na nagpoprotekta sa kanya ngayon. Salamat, Chairman Velez. Wika ni Lyris, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Hindi ako narito para lamang punan ang isang posisyon. Narito ako para dalhin ang Veles International sa rurok na hindi pa nararating ng sinuman. At sa paglalakbay na ito, tanging ang mga taong may integridad at tunay na galing ang mananatili sa ating tabi. Matapos ang pulong, dinala ni Vincent si Lyris sa kanyang bagong opisina. Ito ay malawak. May malalaking bintana na nakaharap sa buong skyline ng lungsod. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang malaking florera ng mga sariwang pulang rosas, mga bulaklak na siya mismo ang nag-order para sa kanyang sarili kaninang umaga. Para saan ang mga ito, Lyris? Tanong ni Vincent nang may ngiti. Paalala ito sa akin, Vincent. Sagot ni Lyris habang hinahaplos ang malalambot na talulot ng rosas.
Na hindi ko kailangang maghintay ng bulaklak mula sa isang lalaki para maramdamang espesyal ako, na kaya kong itayo ang sarili kong hardin sa gitna ng disyerto. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang dokumento mula sa kanyang drawer. Ito ay isang listahan ng mga eksklusibong kontrata ng Alonso Trading na may Valencia Clause, isang maliit na probisyon na siya mismo ang sumulat noon. Ayon sa kasunduang iyon, ang lahat ng international licenses ay automatikong mapapawalang bisa kung ang master strategist na nakapirma sa orihinal na dokumento ay mawawala sa kumpanya. Naramdaman ni Lyris ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ang unang hakbang, ang unang araw ng 10 araw na pagbibilang. Sa bawat segundong lumilipas, ang hanging inihihinga ng Alonso Trading ay unti-unti nang nauubos. Habang pinagmamasdan niya ang lungsod mula sa taas, nakita niya sa malayo ang gusali ng kumpanya ni Darren. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa sandaling ito, alam niyang nagsisimula na ang kaguluhan sa loob ng opisina ni Darren. Ang mga telepono ay hindi nahihinto sa pag-ring at ang mga kliyente ay isa-isang magtatanong, "Nasaan si Lyris?" Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang notification mula sa kanyang personal bank account. Isang malaking halaga ng pondo ang pumasok, ang kanyang sariling ipon na matagal na niyang inilipat sa ibang bansa bago pa man malaman ni Darren. Ang akala ni Darren ay wala siyang kahit isang sentimo. Hindi niya alam, si Lyris ang tunay na may hawak ng susi sa kaban ng bayan. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang swivel chair at humarap sa sikat ng araw. Ang kanyang bagong buhay ay hindi na nakadepende sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ngayon, siya na ang hahawak ng manibela. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Ano ang gagawin ni Darren kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya bilang basahan ay siya na ngayong pinakamalaking kalaban na kailangan niyang luhuran? Isang kumatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang sekretarya ay pumasok na may dalang balita. "Ma'am, tumatawag po ang legal department ng Alonso Trading. Nagkakagulo na po sila dahil kinansela ng mga foreign investors ang lahat ng shipments ngayong hapon." Dahan-dahang itinaas ni Lyris ang kanyang baso ng tubig. Tila ba naglulunsad ng isang tahimik na toast para sa kanyang sarili. "Hayaan mo silang maghintay," mahinahong sagot ni Lyris. "Magsisimula pa lang ang palabas. Hindi ito maaari. Bakit ngayon pa? Ayusin ninyo ang gusot na ito sa lalong madaling panahon." Ang sigaw ni Darren ay umaling-awngaw sa buong palapag ng Alonso Trading, tila isang kulog na nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay namumutla at pinagpapawisan, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak ng mga ulat, nakakalapag lang sa kanyang mesa. Unang araw ng pagbibilang. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng sunod-sunod na tunog ng mga telepono na tila mga hudyat ng sakuna na hindi humihinto sa pag-atungal. Ang mga tauhan ni Darren ay nagkakagulo, pabalik-balik sa pasilyo na may dalang mga dokumentong puro pulang marka ang nakalagay. "Sir, kinansela po ng Tokyo Alliance ang lahat ng shipments natin para sa susunod na buwan," sabi nila. "Nag-expire na raw po ang ating strategic license dahil wala na si Mrs. Valencia sa board," ulat ng isang takot na empleyado. "Strategic license? Kalokohan! Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Tawagan ninyo sila ulit. Sabihin ninyo, ako na ang haharap sa kanila." Asik ni Darren, habang padabog na, inihahagis ang isang kristal na paperweight sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag niyon ay tila isang babala na ang lahat ng kanyang hawak ay unti-unti na ring nagkakadurog-durog. Pumasok si Kiana sa opisina. Suot ang isang mamahaling silk dress na binili niya gamit ang credit card ng kumpanya. Wala siyang kamalay-malay sa bigat ng kaganapan. Ang tanging nasa isip niya ay ang planong bakasyon nila ni Darren sa Europe. "Darren, babe, bakit ba ang ingay dito?"
Nakaka-stress naman ang mga tao mo. Anyway, I chose the hotel in Paris already. Look, it's so beautiful. Malambing na wika ni Kiana habang ipinapakita ang kanyang tablet. Tumingin si Darren sa kanya ng may halong inis. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang ganda ni Kiana. Sa halip, nakita niya ang isang pabigat na walang alam gawin, kundi ang gumastos. Kiana, hindi ngayon ang oras para sa Paris. Nagkakagulo ang mga investors. Umalis ka muna rito, nakakasagabal ka lang. Nagtaka si Kiana sa naging reaksyon ni Darren. Ang dating malambing na asawa ay tila naging isang mabangis na hayop dahil sa kaba. What's wrong? Akala ko ba ikaw ang pinakamagaling? Sabi mo, hindi mo na kailangan ang boring na Lyris na yon. Hindi nakasagot si Darren. Sa loob-loob niya, nagsisimula ng gumapang ang pagsisisi, ngunit ayaw niyang aminin ito sa kanyang sarili. Ikalawang araw ng pagbagsak, lalong lumalim ang bangin. Ang mga stock ng Alonso Trading ay bumagsak ng halos 30% sa loob lamang ng ilang oras. Ang balita tungkol sa pag-alis ng utak ng kumpanya ay kumalat na parang apoy sa buong merkado. Sa mansyon ng mga Alonso, hindi rin maganda ang timpla ni Doña Imelda. Ang kanyang mga kaibigan sa high society ay nagsisimula ng magtanong kung bakit nawala si Lyris. Mama, kailangan nating gawin ang lahat para makuha ang mga pirma ni Lyris sa mga bagong kontrata. Ayaw makipag-usap ng mga kliyente sa akin. Sinasabi nila, ang tiwala nila ay nasa pangalan ni Valencia, hindi sa Alonso. Wika ni Darren nang umuwi siya sa bahay, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Anong sinasabi mo, Darren? Magmamakaawa tayo sa babaeng yon? Asik ni Doña Imelda habang hinahampas ang kanyang abaniko sa mesa. Never. Maraming ibang strategies dyan. Magbayad ka ng mas mahal. Siguradong may kukuha sa posisyon niya. Hindi ganon kadali iyon, Mama. Ang Valencia Clause ay nakatali sa lahat ng ating major assets. Kapag hindi siya pumirma, mawawalan tayo ng lisensya na mag-operate sa labas ng bansa. Mawawalan tayo ng bilyon-bilyon. Ikatlong araw, ang krisis ay lalong lumala. Ang mga bangko ay nagsimula nang magpadala ng mga liham ng paalala tungkol sa mga utang ng kumpanya. Dahil sa pagbagsak ng stock, ang mga credit lines ni Darren ay biglang naputol. Ang kapangyarihang akala niya ay nasa kanyang mga kamay, ay tila buhangin na mabilis na kumakawala sa bawat paghigpit ng kanyang kamao. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatanggap si Darren ng isang email mula ito sa Veles International. Ang nilalaman ay maikli, ngunit sapat na para tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Isang litrato ni Lyris Valencia nakaupo sa gitna ng Board of Directors ng Veles International kasama si Chairman Vincent Velez. Ang caption ay tila isang mabisang sampal sa kanyang pagkatao. Greatness finds its way to where it is valued. The hunt begins. Naramdaman ni Darren ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang babaeng itinuring niyang basahan ay ngayon ay nasa panig na ng kanyang pinakamalaking kaaway. At hindi lang iyon, ang mga lihim na kasunduang matagal nang itinatago ni Darren ay tila isa-isa nang nahuhulog sa mga kamay ni Lyris. Dahan-dahang napaupo si Darren sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kamalian. Ang kumpanyang binuo ni Lyris para sa kanya ay siya ring kumpanyang sisirain ni Lyris laban sa kanya. Paano niya malalabanan ng isang kaaway na alam ang bawat kahinaan at bawat sekreto ng kanyang imperyo? Sir, as of this morning, all your personal and corporate accounts have been frozen. Hindi na rin po tinatanggap ang inyong mga credit cards. I'm sorry, but we have orders to repossess the luxury vehicles under the company's name, including the one Miss Kiana is using. Ang boses ng bank representative ay walang emosyon, kasing lamig ng bakal na rehas na unti-unting nakapaligid kay Darren. Ika-4 na araw ng pagbibilang. Ang mansyong Alonso, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay tila naging isang malamig na kabaong
para sa mga taong naiwan sa loob nito. Sa labas ng gate, narinig ang malakas na ugong ng mga towing truck habang dahan-dahang hinihila palayo ang mga sasakyang naging bunga ng 12 taong pagod ni Lyris, ngunit ipinangalan ni Darren sa sarili. Pinanood ito ni Darren mula sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon, ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang bawat sentimo ng kanyang yaman ay tila may mga pakpak na sabay-sabay na lumilipad palayo sa kanya. Darren! Ano itong naririnig ko? Kinuha nila ang kotse ko. Paano ako pupunta sa salon? Paano ako makikipagkita sa mga kaibigan ko? Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng histerya habang bumababa ng hagdan. Ang kanyang muka ay hindi na maayos ang pagkaka-makeup dahil sa puyat at stress. Mama, please! Hindi lang kotse ang problema natin. Ang bangko, balak na ring ilit ang mansyong ito kung hindi tayo makakabayad ng interes sa loob ng 2 araw. Sigaw ni Darren, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Kiana na umiiyak, hawak ang kanyang designer bags, na tila ba yun ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Darren, the boutiques. They declined my cards. Sabi nila, wala na raw laman. You promised me a life of luxury. Sabi mo, mas mayaman ka kay Lyris. Tiningnan ni Darren si Kiana nang may halong puot. Ang babaeng akala niya ay magbibigay sa kanya ng sigla ay isa palang linta na sisip-sip sa kanya hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Tumahimik ka, Kiana. Kung hindi ka sana naging masyadong magastos, baka may naitabi pa tayong pondo. 5 araw. Sa harap ng marangyang gusali ng Veles International, bumaba si Doña Imelda mula sa isang arkiladong taxi, isang bagay na hinding-hindi niya ginawa sa loob ng maraming dekada. Pilit niyang inayos ang kanyang sarili. Pilit na pinapanatili ang anyo ng isang donya kahit na ang kanyang mga alahas ay pawang mga pawnshop tickets na lamang sa loob ng kanyang bag. Nang makarating siya sa opisina ni Lyris, hinarang siya ng mga security guards, ngunit gumawa siya ng eksena hanggang sa payagan siyang pumasok. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Lyris na nakaupo sa gitna ng isang malawak na silid, napapaligiran ng mga bulaklak at modernong teknolohiya. Ang katahimikan ni Lyris ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng matanda. Lyris, anak! Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig, pilit na naglalambing. Nagkamali kami. Alam mo namang mahal ka namin, hindi ba? Si Darren nalito lang siya, pero ikaw ang tunay na asawa. Tulungan mo naman kami, ang kumpanya, ang bahay natin. Mawawala ang lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Lyris ang kanyang tasa ng tsa. Tumingin siya sa kanyang dating biyenan, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na habag na mas masakit pa sa puot. Mama, ang bahay natin na sinasabi ninyo ay bahay na pinatayo ko sa ilalim ng aking pangalan bago pa man tayo magpakasal ni Darren, mahinahong sabi ni Lyris. At ang kumpanya, ipinagkatiwala ko yon sa anak ninyo, ngunit mas pinili niyang sirain ang tiwalang yon para sa panandaliang ligaya, ang utang na loob na palagi ninyong isinusumbat sa akin? Bayad na po iyon ng 12 taon kong pagiging alipin sa inyong pamilya. Parang awa mo na, Lyris, kahit para na lang sa apo mo na dinadala ni Kiana. Pagsusumamo ng matanda, dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Lyris. Tumayo si Lyris at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lungsod sa ibaba. Ang batang iyon ay walang kasalanan, Mama. Pero hindi ko obligasyong bayaran ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Mas mabuting matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa, gaya ng ginawa ko nung itinapon ninyo ako sa ulan. 6 na araw. Sa mesa ng mga awtoridad sa Makati Police District, isang makapal na folder ang inilatag ni Attorney Arnaldo. Naroon ang lahat ng ebidensya ng forensic audit, ang mga pekeng lagda ni Darren, ang paglustay ng pondo para sa mga personal na luho ni Kiana at Doña Imelda, at ang pagbebenta ng mga kumpidensyal na impormasyon
sa mga dummy corporations. Ang bawat pahina ay tila isang kabanata ng pagkakasala ni Darren na ngayon ay handa na para sa paghuhukom. Ang imbestigasyon ay opisyal ng binuksan. Sa loob ng ilang oras, ang mga balita sa telebisyon ay puno na ng mukha ni Darren Alonzo, ang dating tinitingalang CEO na ngayon ay nahaharap sa bilyon-bilyong pisong kaso at habang buhay na pagkakakulong. Habang pinapanood ni Lyris ang balita mula sa kanyang malawak na screen, naramdaman niya ang isang mahabang buntong hininga na kumakawala sa kanyang dibdib. Hindi ito ang tamis ng paghihiganti, kundi ang bigat ng isang kabanatang tuluyan na niyang isinasara. Ngunit ang pinakamatinding dagok para kay Darren ay hindi ang pulisya, kundi ang pagkatok sa kanyang pinto ng hapong yon. Sa labas ng kanyang opisina, nakatayo ang mga opisyal ng korte na may dalang warrant of arrest. Napatingin si Darren sa kanyang paligid, sa kanyang opisina na unti-unti nang nilalagyan ng yellow tape. Wala na si Kiana. Wala na ang kanyang mga kaibigan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang mga dokumento ng kanyang pagbagsak at ang amoy ng malamig na pagsisisi. Ano ang pakiramdam ng isang hari na nawalan ng korona, ng trono, at ng tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya? Darren, huwag kang umasta na parang hindi mo alam ang laro. Hindi ako pumasok sa buhay mo para maging katuwang sa hirap. Pumasok ako rito dahil sa kinang ng iyong pangalan at sa kapal ng iyong pitaka. Ang boses ni Kiana ay wala na ang tamis na parang asukal. Ngayon, ito ay kasing pait ng ngapdo at kasing talim ng labaha. Ikapitong araw ng pagbagsak. Ang mansyong Alonzo na dati ay puno ng liwanag at tawanan ay tila naging isang abandonadong gusali na binabalot ng kadiliman. Ang bawat hakbang sa loob ng bahay ay nagbibigay ng isang nakakatakot na echo. Tila ba pati ang mga pader ay tumatawa sa kamalasan ni Darren? Nadatna ni Darren si Kiana sa kanilang silid. Ang silid na sa pilitan nilang kinuha kay Lyris. Ngunit hindi na ito ang silid ng kanilang pag-iibigan. Ang mga maleta ay nakabukas sa ibabaw ng kama at ang mga alahas na itinago ni Darren sa vault ay wala na sa kanilang mga lalagyan. Ang mga mamahaling relo na regalo ni Lyris sa kanya noon, ang mga hiyas na minanapa ni Doña Imelda ay isa-isang isinisilid ni Kiana sa kanyang bag. Anong ginagawa mo, Kiana? Ang mga alahas na yan. Kailangan natin yan para pambayad sa abogado. Nanginginig na sigaw ni Darren. Ang kanyang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwala. Isang mapanguyam na tawa ang isinagot ni Kiana habang isinasara ang huling maleta. Abogado? Darren, gising! Wala nang ililigtas ang abogado sa iyo. Bilyon-bilyon ang utang mo at ang mga ebidensya laban sa iyo ay galing mismo sa utak ng kumpanyang ito. I'm leaving while I still have the chance. At ang batang sinasabi nating tagapagmana, huwag kang mag-alala. Hindi naman talaga ikaw ang ama nito. Ginamit ko lang yon para mapabilis ang pagpapaalis mo kay Lyris. Ang katotohanan yon ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Darren. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang lahat ng sakripisyong ginawa niya, ang pagtatapon sa kanyang dangal, ang pananakit sa tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya, ay para lamang sa isang malaking kasinungalingan. Taksil ka! Binigay ko ang lahat sa iyo. Pagngangalit ni Darren, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang dahan-dahang lumalapit kay Kiana. Binigay mo ang lahat dahil tanga ka, Darren. Malamig na tugon ng dalaga. Akala mo ba ay mahal kita? Sino ang magmamahal sa isang lalaking kayang itapon ang 12 taon ng pagsasama para sa isang sandaling halinghuyog? Kung kaya mong gawin iyon kay Lyris, alam kong kaya mo rin itong gawin sa akin. Una na ako. Dahan-dahan nang lumabas si Kiana, bit-bit ang lahat ng natitirang yaman ng mga Alonzo. Ang tunog ng pag-andar ng sasakyan sa labas ay tila huling hininga ng karangyaan ni Darren. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kwarto,
napapaligiran ng mga bakanteng kahon at ang amoy ng panis na pabango. Ika-8 araw. Ang mansyon ay wala ng kuryente at tubig dahil sa hindi pagbabayad. Sa loob ng library, naratnan ni Darren ang kanyang ina na si Doña Imelda, nakaupo sa sahig habang nakayakap sa isang lumang portrait. Ang matanda ay tila nawala na sa katinuan, paulit-ulit na binubulong ang mga katagang hustisya at karangalan. Wala na ang abaniko, wala na ang mga kumikinang na bato. Ang tanging natira sa kanya ay ang mga gusot na damit at ang mukha ng isang babaeng hinayaan ng sariling anak na maging isang halimaw. Mama, kailangan na nating umalis. Darating na ang mga sheriff. Mahinang wika ni Darren. Ang kanyang boses ay wala ng buhay. Tumingin si Doña Imelda sa kanya, ngunit tila hindi siya nakikilala nito. Nasaan si Lyris? Tawagin mo si Lyris. Siya lang ang nakakaalam kung paano ayusin ang mga account. Siya lang ang marunong magluto ng paborito kong pagkain. Sabihin mo sa kanya, patawad. Napaupo si Darren sa tabi ng kanyang ina. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Sa bawat sulok ng bahay, nakikita niya ang anino ni Lyris. Si Lyris na naglilinis. Si Lyris na nag-aayos ng kanyang mga dokumento. Si Lyris na umiiyak ng tahimik sa gabi habang siya ay nagsasaya sa iba. Ngayon niya lang naunawaan. Ang Alonzo Trading ay hindi gusali. Ang mansyong ito ay hindi tahanan. Si Lyris ang kumpanya, si Lyris ang tahanan, at siya mismo ang sumunog sa pundasyon ng sarili niyang buhay. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, ang tanging gamit na hindi kinuha ni Kiana. Binuksan niya ang gallery at tiningnan ang isang lumang litrato. Isang litrato noong unang taon ng kanilang kasal. Nakangiti si Lyris, puno ng pag-asa, habang nakasandal sa kanyang balikat. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Darren. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakaramdam siya ng tunay na pagsisisi, ngunit ang pagsisising ito ay kasing lalim ng hukay na hinukay niya para sa kanyang sarili. Patawad, Lyris. Bulong niya sa hangin, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng paghampas ng hangin sa mga bukas na bintana. Sa labas, ang mga sirena ng pulis ay nagsisimula nang marinig mula sa malayo. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Ang huling kuta ng kanyang imperyo ay tuluyan ng gumuho at ang tanging natitira sa kanya ay ang mapait na katotohanan na siya ay nag-iisa na sa mundong dati ay nasa kanyang paanan. Ano ang saysay ng pagsisisi kung ang lahat ng pinto ng pagkakataon ay tuluyan ng ipinide ng tadhana? Lyris, parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan sa ganitong kalagayan. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Ikaw lang ang may kayang ayusin ang lahat. Ang sigaw ni Darren ay bumasag sa katahimikan ng kalsada sa labas ng gusali ng Veles International. Nakaharang siya sa gitna ng daan, pilit na pinatitigil ang marangyang itim na sasakyan ni Lyris. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating tinitingalang CEO. Ang kanyang polo ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak at puyat. Mukha siyang isang taong nawala ng katinuan, isang anino ng lalaking dati ay puno ng kayabangan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Lyris, suot ang isang asul na coat na tila nagbibigay sa kanya ng aura ng isang malamig at matatag na bundok. Habang papalapit siya kay Darren, ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa aspalto ay tila isang mabagal na pagbilang ng mga natitirang sandali ng lalaki. Darren, tumayo ka riyan. Nakakahiya sa mga tao. Mahinahong wika ni Lyris, ang kanyang boses ay walang galit, ngunit wala ring kahit anong bakas ng pagmamahal. Ito ay boses ng isang taong tapos na sa kanyang pakikipaglaban. Dinaluhan ni Darren ang mga paa ni Lyris, dahan-dahang lumuluhod sa harap ng maraming empleyado at dumadaan. Lyris, patawarin mo ako. Nagkamali ako, bulag ako. Si Kiana,
Niloko niya ako. Iniwan niya kami at kinuha ang lahat. Si Mama, hindi na niya ako kinikilala. Wala na kaming matirhan, Lyris. Ibagsak mo na ang lahat ng kaso. Pabalikin mo ako sa kumpanya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Tumingin si Lyris sa kanyang dating asawa. Nakita niya ang bawat butil ng pawis at luha na humahalo sa dumi sa mukha nito. Naalala niya ang mga gabing siya ang lumuluhod sa tabi ng kama ni Darren nung ito ay may sakit. Ang mga panahong siya ang nagmamakaawa para sa kaunting atensyon. Ngunit ngayon, ang nararamdaman niya ay hindi ang tamis ng paghihiganti, kundi ang isang malalim at nakakapanghinayang na habag. Darren, ang kumpanya ay wala na. Ang Alonso Trading ay isa na lamang pangalan sa mga lumang dokumento. Saad ni Lyris, habang dahan-dahang kinukuha ang isang lumang panyo mula sa kanyang bag. Ang mga kasong kinakaharap mo ay hindi ko inimbento. Iyon ay mga bunga ng sarili mong mga desisyon. Paano ko babawiin ang katotohanan? Pero Lyris, mahal mo ako, di ba? 12 taon tayong nagsama. Hindi mo kayang makita akong nabubulok sa kulungan. Pagsusumamo ni Darren ang kanyang mga kamay, ay pilit na humahawak sa laylayan ng coat ni Lyris. Dahan-dahang inabot ni Lyris ang panyo kay Darren. Ito ang panyong ibinigay sa kanya ni Darren noong unang taon ng kanilang panliligaw. Isang simpleng tela na dati ay itinuturing niyang pinakamahalagang hiyas. Ang 12 taon na yon, Darren, ay sapat na para ituro sa akin na ang pag-ibig ay hindi isang lisensya para manakit. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko at iyon ang naging pinakamalaki kong pagkakamali. Ngayon, ang panyong ito ay hindi na para sa aking mga luha. Iyan ay para sa iyo upang punasan mo ang iyong muka at harapin ang katotohanang ikaw mismo ang gumawa. Binitawan ni Lyris ang panyo. Hinayaan niya itong malaglag sa mga kamay ni Darren na nanginginig. Tumingala si Lyris at sinalubong ang malungkot na ihip ng hangin. Naramdaman niya ang pagpigtal ng huling hibla ng koneksyon nila sa isa't isa. Lyris, huwag mong gawin ito. Lyris! Patuloy na sigaw ni Darren habang dahan-dahang sumasakay si Lyris pabalik sa sasakyan. I'm sorry, Darren. Ngunit ang Lyris na laging nagliligtas sa iyo ay matagal nang namatay sa gabing itinapon mo siya sa ulan. Huling wika ni Lyris bago isara ang pinto. Ang maingat na pag-andar ng sasakyan ay tila isang huling paalam. Mula sa bintana, nakita ni Lyris ang anino ni Darren na lumiliit habang lumalayo ang sasakyan. Nakaluhod pa rin ang lalaki sa gitna ng kalsada. Yakap ang lumang panyo habang ang mga tao ay dahan-dahang dumadaan sa kanyang paligid na tila ba isa na lamang siyang basurang hindi dapat pansinin. Nang marating ng sasakyan ang dulo ng kalsada, narinig ni Lyris ang malakas na tunog ng sirena mula sa likuran. Ang mga pulis ay dumating na para isilbi ang huling warrant of arrest. Napapikit si Lyris. Naramdaman niya ang isang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi, hindi para sa nawalang yaman, kundi para sa 12 taon na hindi na niya kailanman mababawi. Ano ang pakiramdam ng tuluyang pagbitaw sa isang nakaraan na kahit gaano kasakit ay naging bahagi ng iyong pagkakakilanlan? Handa na ba si Lyris na harapin ang huling paghuhukom sa korte bukas, kung saan kailangan niyang tumayo bilang pangunahing testigo laban sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama hanggang sa huling hininga? Sa kapangyarihan ng batas, ang Alonso Trading ay opisyal ng idinedeklarang bangkarote at ang lahat ng natitirang assets nito ay isa sa ilalim sa liquidation upang mabayaran ang mga pinagkakautangan. Ang boses ng hukom ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid ng korte. Ika-10 araw. Ang araw ng paghuhukom. Para kay Darren, ang bawat salitang binitiwan ng judge ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Nakatayo siya sa gitna ng silid, nakasuot ng dilaw na presong uniforme. Ang kanyang mga kamay ay nakakabit sa isa't isa sa pamamagitan ng bakal na posas. Ang tunog ng pagtama ng metal sa
Bawat galaw niya ay tila isang paulit-ulit na paalala ng kanyang pagkawala ng kalayaan. Sa labas ng gusali ng korte, ang mga reporter ay nagkakagulo. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na hindi humihinto sa pagputok. Bawat isa ay nagnanais na makuha ang mukha ng bumagsak na hari. Ang gusali ng Alonso Trading, na dati ay simbolo ng kanyang imperyo, ay ngayon ay napapaligiran na ng mga pulis at mga opisyal ng korte. Ang malaking logo ng kumpanya sa itaas ng gusali ay dahan-dahang tinatanggal ng mga manggagawa. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa semento ay tila isang malungkot na iyak para sa isang namatay na pangarap. Dahan-dahang naglakad si Lyris patungo sa harap ng gusali. Nakasuot siya ng itim na bestida, tila ba nagluluksa para sa mga taong nawala sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang reyna. Nang makita siya ni Darren habang inilalabas ito mula sa sasakyan ng pulis, tila sandaling huminto ang mundo para sa dalawa. Lyris! Ang boses ni Darren ay halos hindi marinig. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Nakuha mo na ang gusto mo. Masaya ka na ba? Tumingin si Lyris sa kanyang dating asawa. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang hapdi. Wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang isang malalim at malamig na katahimikan. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa gusaling ito ay dumaan sa kanyang isipan. Ang mga gabing hindi siya natulog, ang mga luhang itinago niya sa bawat sulok ng mga pasilyo nito. Hindi ito tungkol sa kasiyahan, Darren, mahinahong sagot ni Lyris habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse. Ang kumpanyang ito ay binuo sa katapatan at gumuho ito dahil sa iyong kasinungalingan. Pinagmamasdan mo ngayon ang huling sandali ng Alonso Trading, ngunit pinagmamasdan ko ang unang araw ng aking kalayaan. Dinala na ng mga awtoridad si Darren palayo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ng pulis ay tila isang huling tuldok sa kabanata ng kanilang buhay. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ni Lyris ang anino ni Darren na nakatingin sa kanya mula sa maliit na bintanang may rehas. Ang mga mata nito ay puno ng huling pagsisisi na wala ng puwang sa mundo ng katotohanan. Pagkatapos ng kaguluhan, isang lalaki ang dahan-dahang lumapit kay Lyris mula sa kumpol ng mga tao. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng isang mainit at payapang aura sa gitna ng malamig na hangin ng hapon. Siya ay si Gabriel Velez, ang nakababatang kapatid ni Vincent, na sa loob ng maraming buwan ay palihim na nagmamasid at nagbibigay ng proteksyon kay Lyris sa utos ng kanyang kapatid. Mrs. Valencia, ang lahat ng dokumento ay maayos na. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng paggalang. Ang gusaling ito ay opisyal na ngayong nakapangalan sa iyong bagong pundasyon, isang bagong simula para sa iyo. Tumingala si Lyris sa malaking gusali. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat, isang hawak na hindi nagmamay-ari, hindi nagkokontrol, kundi nagbibigay ng lakas at katiyakan. Salamat, Gabriel, mahinang sagot ni Lyris. Nang dahan-dahan silang maglakad palayo sa dating gusali ng Alonso Trading, isang itim na envelope ang biglang nahulog mula sa isang dumadaang sasakyan, diretso sa paanan ni Lyris. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa loob niyon ay isang maikling sulat na walang pirma, ngunit ang sulat kamay ay tila pamilyar na pamilyar sa kanya. The prison cell is not the only place where secrets are kept. Look into the 2012 files again, Lyris. Your child's death was not an accident. Naramdaman ni Lyris ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso na akala niya ay payapa na, ay tila muling sumabog sa matinding kaba. Dahan-dahan niyang nilukot ang papel sa kanyang kamao. Ang tunog ng pagkakagusot ng papel ay tila isang bagong banta sa kanyang kapayapaan. Sino ang nagpadala?
ng mensaheng ito? At anong katotohanan ang nakatago sa nakaraan na akala niya ay tapos na? Ang pinakamahapdi na sugat ay hindi ang iniwan ng isang kaaway, kundi ang sugat na lihim na itinanim ng mga taong tinawag mong pamilya habang ikaw ay natutulog sa kanilang piling. Sa loob ng kanyang bagong opisina, ang malamig na liwanag ng buwan ay tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng mahahabang anino sa sahig. Hawak ni Lyris ang lukot na papel na nakuha niya kanina. Ang bawat salita roon ay tila isang kislap ng kuryente na nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao. 8 taon na ang nakalilipas, ngunit ang hapdi ng pagkawala ng kanyang anak ay tila isang sariwang sugat na muling binuksan at binuhusan ng asido. Liris, gabi na. Bakit hindi ka pa umuuwi? Ang boses ni Gabriel Velez ay malumanay, puno ng pag-aalala habang dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa carpet ay tila isang banayad na paalala na hindi na nag-iisa si Lyris sa kanyang laban. Hindi agad sumagot si Lyris, na natiling nakatitig ang kanyang mga mata sa kawalan. Gabriel, akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko, sapat na ang makita silang bumagsak. Pero paano kung ang pinakamahalagang bagay na nawala sa akin ay hindi kinuha ng tadhana, kundi ninakaw ng masamang balak? Dahan-dahang iniabot ni Lyris ang papel kay Gabriel. Habang binabasa ito ng lalaki, naramdaman ni Lyris ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na bumabalik sa taong 2012. Ang mga gabing nakakaramdam siya ng matinding pagkahilo matapos uminom ng mga bitamina na ibinibigay sa kanya ni Doña Imelda. Ang mga panahong sinasabi ng matanda na kailangan niyang maging malakas para sa Alonso Trading. I'll help you find the truth, Lyris. Seryosong wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matatag na proteksyon. Hindi kita hahayaang malunod muli sa mga anino ng nakaraan. Kinabukasan, sa tulong ni Gabriel at Attorney Arnaldo, nagtungo si Lyris sa isang maliit at abandonadong klinika sa labas ng Maynila, ang lugar kung saan siya isinugod ni Doña Imelda noong gabing mawala ang kanyang anak. Ang paligid ay puno ng alikabok at ang amoy ng lumang papel at gamot ay tila sumasakal sa kanyang pandinig. Nahanap nila ang mga lumang records sa basement. Habang binubuklat ni Lyris ang mga pahinang naninilaw na sa panahon, huminto ang kanyang mundo sa isang medical report na may pangalan niya. Ang lagda ng doktor ay hindi pamilyar, ngunit ang kalakip na reseta ay may pirma ng isang taong kilalang kilala niya. Hindi stress ang pumatay sa kanyang anak. Ito ay isang uri ng gamot na bawal sa mga nagdadalang tao. Isang gamot na sadyang inihahalo sa kanyang inumin gabi-gabi. Ang layunin ay hindi para saktan siya ng pisikal, kundi para masiguro na wala siyang magiging distraction sa kanyang trabaho. Ang kanyang anak ay isinakripisyo sa altar ng Alonso Trading nang hindi niya nalalaman. Naramdaman ni Lyris ang pag-vibrate ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong kristal na muling binasag ng maso. Isang marahas na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, kasing pait ng isang tahimik na sigaw. Nagtungo siya sa bilangguan kung nasaan si Darren. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang lalaking dati ay itinuturing niyang bayani. Si Darren ay mukhang matanda na. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Alam mo ba, Darren? Mahinang tanong ni Lyris sa telepono ng visitation room. Alam mo ba na ang sarili mong ina ang pumatay sa anak natin dahil ayaw niyang mawala ang atensyon ko sa kumpanya mo? Nanlaki ang mga mata ni Darren. Ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang panginginig ay tila sagot na sa tanong ni Lyris. Hindi niya alam, ngunit ang kanyang pagpapabaya ang nagbigay ng pagkakataon sa demonyo na kumilos sa loob ng kanilang tahanan. Patawad, Lyris. Hindi ko alam. Higbi ni Darren, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakamot sa salamin
Ang patawad ay para sa mga maliliit na pagkakamali, Darren. Pero ang ginawa ninyo sa atin, ay isang bagay na hindi kayang bayaran ng habambuhay na pagkakulong. Malamig na wika ni Lyris bago dahan-dahang ibaba ang telepono. Lumabas si Lyris ng bilangguan. Ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag para sa kanyang nararamdaman. Nagtungo siya sa sementeryo, sa maliit na puntod na walang pangalan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan. Ang tunog ng pagtama ng kanyang tuhod sa lupa ay tila isang pagsuko sa huling bahagi ng kanyang pighati. Anak, ngayon, alam ko na ang totoo. Bulong ni Lyris habang hinahaplos ang malamig na marmol. Hindi ka nawala dahil sa pagkukulang ko. Nawala ka dahil sa kasakiman nila. Patawarin mo si Mommy dahil ngayon ko lang nahanap ang lakas na ipaglaban ka. Sa unang pagkakataon, ang mga luhang dumaloy sa pisngi ni Lyris ay hindi na luhang puno ng paninisi sa sarili. Ito ay mga luha ng pagpapalaya. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa madilim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Nakatayo roon si Gabriel, may hawak na isang pumpon ng mga puting bulaklak. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahang tumabi kay Lyris at inilapag ang mga bulaklak sa puntod. Ang katahimikan nila ay tila isang panalangin ng bagong simula. Ang huling anino ng nakaraan ay dahan-dahan nang naglalaho. Ang hustisya ay hindi lamang nakuha sa korte, kundi pati na rin sa kailaliman ng kanyang puso. Ngunit habang tinitingnan niya ang payapang langit, alam ni Lyris na may isang huling hakbang pa siyang kailangang gawin para tuluyang masabing siya ay malaya na. Ano ang gagawin ni Lyris sa huling piraso ng katotohanan na hawak niya? Handa na ba siyang tuluyang talikuran ang lahat ng alaala ng Alonzo at harapin ang kinabukasan na puno ng bagong pag-asa? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng Valencia Building ay tila isang mainit na yakap ng kalikasan, isang pagbati para sa isang bagong simula. Nakatayo si Lyris sa malawak na balkon ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang mabilis na daloy ng buhay sa kalsada ng Makati sa ibaba. Ang hanging umiihip ay hindi na nagdadala ng amoy ng luma at madilim na mansyon, kundi ang sariwang amoy ng kalayaan at ng mga bagong pagkakataon. Dahan-dahang hinaplos ni Lyris ang gilid ng kanyang mesa. Wala na ron ang mga dokumento ng Alonzo Trading. Ang tanging nakalagay sa ibabaw ng makintab na kahoy ay ang blueprint para sa Valencia Haven, isang foundation na itinatag niya para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng sarili nilang tahanan. Nais niyang ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata noon ay maging panggatong sa pag-asa ng ibang mga babaeng kasalukuyan pang nakikipaglaban sa kanilang sariling mga anino. Ma'am Lyris, narito na po ang huling ulat mula sa korte. Ang malumanay na boses ng kanyang sekretarya ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Inabot ni Lyris ang folder at dahan-dahang binuklat ang mga pahina. Ang huling hatol ay pinal na. Si Darren ay magseserbisyo ng mahabang panahon sa likod ng mga rehas dahil sa mga kasong pandaraya at paglustay ng pondo. Samantala, si Doña Imelda ay kasalukuyang nasa ilalim ng pangangalaga ng isang institusyon dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang isipan. Ang matanda ay paulit-ulit na humihingi ng patawad sa isang batang hindi naman niya nakita. Wala nang nararamdamang puot si Lyris. Ang galit na dati ay tila isang apoy sa kanyang dibdib ay unti-unti nang naging abo. At ang abong iyon ay tinangay na ng hangin. Naunawaan niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na huwag hayaang lamunin ng kanilang kasamaan ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Naramdaman niya ang marahang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na halimuyak ng kape. Pumasok si Gabriel Velez, may dalang 2 tasa at isang nangiti na tila nagbibigay ng liwanag sa buong silid. Masyado ka na namang seryoso, Lyris, sabi ni Vincent
Kailangan mo ring magpahinga kahit sandali. Hindi ka na isang makina na kailangang magtrabaho nang walang tigil para sa iba. Malambing na wika ni Gabriel habang inilalapag ang tasa sa mesa. Isang matamis at payapang nangiti ang isinagot ni Lyris. Sinasanay ko lang ang sarili ko, Gabriel, na ang bawat desisyong ginagawa ko ngayon ay para na sa akin at para sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. It's a strange feeling, but it's beautiful. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa tabi ni Lyris sa balkon. Hindi sila nagmamadali. Ang kanilang ugnayan ay tila isang mabagal na sayaw. Isang proseso ng pagkilala at paghilom na hindi kailangang lagyan ng label o pilitin. Sapat na ang katahimikan nila, ang init ng presensya ng isa't isa sa gitna ng malamig na hangin ng hapon. Anong iniisip mo? Tanong ni Gabriel habang nakatingin sa papalubog na araw. Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating ko mula noong gabing iniwan ko ang susing iyon sa mansyon, sagot ni Lyris. Noon, akala ko ay wala na akong halaga kung wala si Darren at ang kumpanya. Akala ko, ang pagiging asawa, ang tanging pagkakakilanlan ko. Pero ngayon, kapag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, nakikita ko ang isang babaeng marunong lumaban, marunong magmahal ng tama, at higit sa lahat, marunong magpatawad sa sarili. Tumingala si Lyris sa langit na ngayon ay puno na ng kulay rosas at lila. Ang dating anino ni Darren Alonso ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo rito ngayon ay si Lyris Valencia, isang arkitekto ng sarili niyang tadhana, isang reyna ng sarili niyang kaharian. Ang bawat hakbang niya palayo sa nakaraan ay hindi nahila ng sakit, kundi tulak ng pag-asa. Habang dahan-dahang ininom ni Lyris ang kanyang kape, naramdaman niya ang payapang pintig ng kanyang puso. Malaya na siya, at sa kalayaang yon, handa na siyang sumulat ng isang bagong kwento kung saan siya na ang bida, kung saan ang bawat pahina ay puno ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, kundi ang tunay na kaligayahan. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa malayo. Sa lugar kung saan dati ay nakatayo ang kanyang mga pangarap na gumuho. Mula sa mga guhong yon, isang mas matibay at mas magandang gusali ang itinayo niya. Isang gusaling hinding-hindi na muling mayayanig ng anumang bagyo. Tara na, Lyris. Aya ni Gabriel. Iniaabot ang kanyang kamay. Hinawakan ni Lyris ang kamay ni Gabriel at sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot na muling magtiwala. Ang bawat daliri na nagdadaop ay tila isang pangako ng pag-alalay sa mahabang landas na kanilang tatahakin. Naglakad sila palabas ng opisina, ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang masayang musika na nagwawakas sa isang mahabang gabi at nagbubukas sa isang maningning na umaga. Ang bawat dulo ay isa lamang bagong simula na nakabalat kayo sa lungkot at takbo ng panahon. Isang taon ang mabilis na lumipas mula noong gumuho ang Imperyong Alonso. Sa isang payapang hardin na matatagpuan sa itaas ng Valencia Haven, nakatayo si Lyris habang pinagmamasdan ang mga puting bulaklak na dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang harding ito ay hindi lamang bahagi ng gusali. Ito ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Dito, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot, kundi isang musika na nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng madilim at masikip na selda ng bilangguan sa Bikutan, si Darren Alonso ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng bilyon-bilyong pisong kontrata, ay ngayon ay abala sa paggawa ng mga simpleng handicraft para sa kanyang ikabubuhay sa loob. Wala nang bumibisita sa kanya. Si Kiana ay tuluyan ng naglaho sa ibang bansa kasama ang lahat ng ninakaw nito at ang mga kaibigang akala niya ay tapat ay isa-isang tumalikod nang mawala ang kanyang yaman. Ang tanging kasama ni Darren sa gabi ay ang malakas na tunog ng pagpintig ng kanyang sariling pagsisisi. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang latay sa balat. Samantala,
Sa isang tahimik na nursing home sa labas ng lungsod, si Doña Imelda ay nakaupo sa isang silya sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isipan ay nakulong na sa isang panahon kung saan siya pa ang reyna ng mansyon. Paulit-ulit niyang hinahanap ang isang manugang na dariha ay itinuring niyang basahan. Tinatawag ang pangalang Lyris sa bawat paglubog ng araw. Ito ang karma na hindi kailanman nagkakamali ng tirahan. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa batas, kundi sa mismong pagkabulok ng kanilang mga budhi. Nabalik ang diwa ni Lyris nang maramdaman niya ang init ng isang kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Lyris para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang banayad na presensya ni Gabriel Velez ay sapat na para magbigay sa kanya ng ngiti. Iniisip mo pa rin ba sila, Lyris? Malumanay na tanong ni Gabriel. Hindi na nang may pait, Gabriel. Sagot ni Lyris habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa kanila ng 12 taon. At pinatawad ko na rin sila. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang bilangguan at ayaw ko nang bumalik doon. Tumingala si Lyris sa malawak na langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay ginto at lila sa abot tanaw. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso ni Gabriel, isang pag-ibig na hindi humihingi ng sakripisyo ng kanyang pagkatao, kundi isang pag-ibig na nagpapalakas sa kanya para maging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Ang Valencia Clause sa kanyang buhay ay hindi na tungkol sa mga kontrata. Ito ay tungkol sa isang pangako na hinding-hindi na niya hahayaang may ibang taong humawak ng kanyang kaligayahan. Ang kanyang anak, na payapa na sa kabilang buhay, ay naging anghel na nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Tara na, Lyris. Naghihintay na sila sa loob. Aya ni Gabriel habang iginiya siya patungo sa pintuan. Dahan-dahang naglakad si Lyris palayo sa balkon. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pahina ng isang aklat na tuluyan na niyang isinara. Malaya na siya. Ang utang na loob na naging tanikala niya ay napalitan na ng pag-asa na magsisilbi niyang gabay sa mahabang landas ng bukas. Ang kwento ni Lyris Valencia ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat bagyo may isang bagong umaga na naghihintay. At sa umagang yun, ang tanging kailangan mong dalhin ay ang iyong sarili, buo, matatag, at handang muling magmahal ng walang takot.